Sa bawat kalsadang dinadaanan, may mga kwentong madalas nating hindi pinapansin. Mga kwentong nagsisimula sa pag-aayos ng mga paninda, pagbibilang ng barya, at paghahanda para sa isang araw muli sa pagtitinda, ang mga street vendors. Sa likod ng kanilang araw-araw na pagtitinda, ang kanilang kwentong hindi natin madalas naririnig ang mga sakripisyo, pagsisikap at pagmamahal sa kanilang pamilya. Sila ang mga nagtitinda sa kalsada na halos gawin na nilang tirahan kaysa manirahan sa kanilang tirahan dahil mas matagal pa sila kumakayod sa daan. Araw-araw silang kumakayod upang lumaban sa panibagong araw. Ngayon, pakinggan natin ang kwento ng kanilang araw-araw na nararanasan sa kalsada ng kabuhayan. Kuya, kailan po kayo nagsimula magtinda? 2014 na, 15. Kamusta po yung unang araw niyo sa pagtinda? Medyo mahirap, siyempre. Siyempre, first time magbenta, medyo kabado ka pa. Madami naman po kayong kalaban, ay, like, mga ano po sa kalsada din nung nagtinda kayo? Nung una, ilan lang kami nagbebenta. Pero ngayon, marami na kami. Saan po una kayo nagtinda? Sa harap ng CSI Locaw. Mabenta naman po. Oh, malakas, siyempre. Okay lang po ba kung tanongin kung magkano po yung kinita nyo nung unang benta nyo po? Kinita. Nung unang benta nyo? Nung una, malit pa lang yung punan namin. Siyempre, habang tumatagal, dinadagdagan namin yung binta. Pero sa pang-araw-araw naman po, magkano po yung kinikita nyo? Almost 1,000 plus lang. Sa kabila ng init ng araw at haba ng oras sa pagtitinda, patuloy si Kuya Arman sa pagtatrabaho upang kumita. Noong una, mababa pa ang kita. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, unti-unti itong tumataas dahil sa kanyang sipag at tiyaga. Nung pandemic po ba, Kuya, ano pong ginagawa niyo po doon? Nagbebenta pa rin po ba kayo sa kalsada or tumigil po kayo? Nag-stop kami. Nag-stop po dahil nung unang linggo po ba ng pandemic or mga ilang linggo naman po bago pandemic na po pero nagbebenta pa rin po? Hindi po, nag-stop po kami ngayon. Pero ano po ginagawa niyo nun nung nag-stop na po kayo? Sa bahay lang, dumidiskarte. Pwede po malaman kung anong pong mga discount? May bigas naman sa bahay, may sasay. Ang problema lang yung maulam. So dumidiskarte kami, punta kami ng ilog. Doon kukuha ng ulam. Naranasan nyo na po bang manakawan or ma-hold up po kaya mas ma-aksidente sa daan habang nagtitinda po sa kalsada? Aksidente o tsaka manakaw no, pero yung hold up. Anong aksidente po yung nangyari? Nakasagin ng sasakyan. Mga kailan po yun? Tagal na rin yun, mga 2014. Ano po yung pinakamahirap na proseso po na ginagawa niyo po sa araw-araw na pagtitinda? Pagbangon sa umaga, madaling araw. Pag madaling araw na po ba, niluluto niyo na po ba kaagad tong mga to? Hindi pa, pupunta pa yun ng palengke para bumili ng mga tinda. Pero sa pang-araw-araw niyo po ba, may mga proseso na po ba na mas mahirap pa po sa pagising po ng maaga, pupunta ng palengke? Pag may bagyo, hindi ka makakapagpalengke. Pag may bagyo din po ba, nagbebenta pa rin po ba kayo o kaya kapag ambon-ambon na? Pag maambon, nagbebenta kami. Pero pag malakas na yung mga ulan o kaya hangin, nag-i-stop po kami, di po kami nagbebenta. Ano po nangyayari sa paninda nyo po doon kapag nag-i-stop na po kayo na kalagitnaan sa araw? Hindi namin niluluto. Pangsamantala nilalagay namin sa ref. Mga ilang oras po kayo nagtitinda sa kalsada? Parang 8 to 7 magmula umaga. Tapos hanggang 7 ng gabi. 7 na po yung late na pinaka-uwi nyo po? Opo, minsan 8. Pag nagbebenta po ba kayo, sa isang lugar lang po ba kayo nagbebenta? Hindi po. Hindi lang dito, lang sa Kalasyaw. Mga ilang lugar po napupunta nyo sa isang araw? Ilan na, mga 3. Bawat araw ng pagbebenta ay may kasamang hamon.
Ngunit patuloy pa rin si Kuya Arman sa kanyang pagtatrabaho. Sa kabila ng mga hamong ito, patuloy niyang hinaharap ang bawat araw para sa mas magandang kinabukasan ng kanyang pamilya. Sa pagtinda niyo po araw-araw, ano po yung kinakatakutan niyo po na mangyari? Yung mahina yung benta, di ka makabenta. Naisip niyo rin po ba na tumigil po sa pagtinda? Ay, hindi po. Kahit minsan, tuloy-tuloy. Ano po yung nagtulak po sa inyo para magtinda po dito? Simula nung nagkapamilya. Kung may isang bagay po na gusto nyong maintindihan ng mga tao tungkol sa buhay ng isang tindero po, ano iyon? Yung magiging honest sila, tsaka patas sila sa lahat. Bakit po, naranasan nyo na po bang yung sinabi nyo po? Opo. Yung mga hindi nagiging honest po minsan. Pag bumibili po? Opo. Ano po yung mga mensahe nyo sa mga taong nagmamaliit po sa mga tindero? Wala naman silang mapapala kung gagawin nila yung patuloy nila. Wala naman po silang mayarara. Wala silang mapapala to. Habang sumisikap si Kuya Arman sa mga kanyang panindang paborito ng karamihan, makikita na ang atay, chicken nuggets, calamares, at kwek-kwek ay nagiging dahilan para dumagsa ang mga mamimili. Sa bawat tusok at pritong niluluto niya, damang-dama ang dedikasyon sa paggawa ng pagkaing nagbibigay saya at ng kabusugan sa kanyang komunidad. Narinig na natin ang kwento ni Kuya Arman. Ang isang katulad niya ay nagbibigay buhay hindi lamang sa kalsada, kundi pati na rin sa kultura ng pagiging Pilipino. Ang kanyang kasipagan ay tunay na hinahangaan ng nakakarami. Ang init ng kanyang kalan ang nagiging daan upang maitaguyod ang isang magandang buhay para sa kanyang pamilya. Si Kuya Arman ay isang paalala na ang pagiging Pilipino ay hindi nasusukat sa yaman o estado sa buhay, kundi sa tibay ng loob, sipag at malasakit sa kapwa. Sa bawat kalyang ating tinatahak ay may isang tulad niya. Mga taong tahimik na nagtataguyod ng ating kultura, ekonomiya at pagkakakilanlan. At sa pagtatapos ng dokumentaryong ito, naway mas bukas ang ating mga mata at puso sa tunay na halaga ng mga street vendor. Sila ang patunay na sa kabila ng hamon ng buhay, patuloy na magkakaroon ng pag-asa ang sinong manghandang magsikap. Ito ang kanilang kwento. Ito ang kwento ng tunay na Pilipino. Ito ang kwento ng mga street vendors sa kalsada.